Hi sir, good day po. Ako po si Vincent Jaubi Arca ng BSN Trep 1A. Gusto ko lang pong gawa ng lecture video yung aking sinubmit na PowerPoint presentation. So, ang akin pong sinubmit noon dahil sa napapanahong mga issue ay ito po ang sustensyang kamatayan o death penalty sa Pilipinas. So, dito gusto kong i-discuss yung kung saan ba nagmula yung death penalty sa Pilipinas, anong panahon ito nangyari, at ano yung mga batas na nilabag para ipatupad ito. So, ito po ay aking i-discuss o gagawa ng lecture video dito sa video na to. Kamakailan lang, umugong na naman ang usapin tungkol sa parusang kamatayan pagkatapos sumambulat sa balita ang ilang karumal-dumal na krimen. Ang parusang bitay ay kailanman hindi nagsilbi sa kapakanan ng hustisya, bagkus ito'y ginamit upang kiklin ang mga kalayaan at karapatan ng mamamayang Pilipino. Mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa panahon ni Marcos, ang parusang bitay ay ginamit sa politikal at ekonomikong paniniil. So maraming tutol pa rin sa death penalty kasi nga sabi ng iba, lahat ng tao may karapatang magbago, at sabi, Diyos lang daw ang dapat maghusga sa tao, hindi tayo mismo. So nung panahon ng Kastila, ito ay taong 1521 hanggang 1898, ganun siya katagal. So ilan sa paraan ng parusang kamatayan na ginamit ng mga Kastila ay ang pagsunog, pagpugot ng ulo, paglunod, garote, pagbitay, pagbaril, pagsaksak at iba pa. Sa Kodiko Penal ng taong 1849, ipinataw ang sustansyang kamatayan sa mga Pilipinong tutol sa pamamahala ng mga Kastila. So dahil sinakop tayo ng Kastila noon, kaya ang naging pinaka-way ng pamamahala nila is pagka tumutol ka, doon nila sinasagawa itong nasa Kodigo Penal na kamatayan ng parusa sa pagtutol sa pamamahala ng mga Kastila. Ito naman ang panahon ng mga Amerikano, taong 1989 hanggang 1934. Ginamit ang parusang bitay sa kampanyang pacification ng mga Amerikano at upang supilin ang mitiin pagsarili ng mga Pilipino. Ipinasa ang Sedition Law, Brigandage Act, Reconcentration Act at Flag Law upang pagtibayin ang maras na parusa. Kabilang ang death penalty sa mga makabayang Pilipino. Para bisahin ang Kodigo Penal noong 1932, idinagdag sa listahan ng capital offense ang mga krimeng magpaparusa ng bitay, ang treason, parricidio, pagmirata, kidnapping, murder, manggagahasa at robbery with homicide. So ang kaibahan lang ng panahon ng Amerikano dito ay meron ng mga kaso na ang kaparusaan ay pagbitay. Noong Japanese occupation naman, ito ay mula noong 1941 hanggang 1945. Walang nakatalang nabitay sa panahong ito dahil laganap naman ng extrajudicial na pagpatay. So ito yung mga pagpatay na hindi na nagkakaroon ng paglilitis, kundi dinadaan na lang agad sa pagpatay kapag may naisip na ikaw ay may kasalanan o lumabag ka sa mga Hapon. Pagkatapos ng ikalawang digma, idinagdag ang espionage sa mga krimeng may parusang bitay. Sa ilalim ng anti-subversion law, ang mga leader komunista ay papatawan ng parusang kamatayan. So kagaya dun sa sinabi sa nasa picture, pagka napagbintangan ka na Kuyoming's leader ka, death penalty agad ang kaparusahan. Sa panahon naman ni Presidente Marcos, taong 1965 hanggang 1986, dagdagan at naging 24 ang mga krimeng may kaparusang kamatayan.
kabilang na ang subversion, arson, hijacking, illegal fishing, cattle rustling, unlawful possession of firearms at iba pa. Deterrence na naging opisyal na kadahilanan sa pagpataw ng death penalty. Ito rin ang gagawing batayan sa pagpataw ng batas militar noong 1972. Sa panahon naman ni Presidente Corazon Aquino, taong 1986 hanggang 1992, sa ilalim ng 1987 sa Ligang Batas, inabolish ang parusang kamatayan. Lahat ng sentensyang kamatayan ay ibinaba sa reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakulong. Ngunit noong 1988, nagsimulang maglabi ang mga military na ibalik ang parusang bitay para sa karimeng may kaugnay ng insurgency. So, doon sa makikita natin sa picture, ayun yung tinatawag na cattle rustling o pagnanakaw ng baka ay pwedeng patawan ng death penalty. Illegal fishing. Ayun. Sa panahon naman ni Presidente Fidel Ramos, taong 1993 hanggang 1998, bilang reaksyon sa mga karaming high profile, nagkaroon ng sapantahang tumaas ang karumal-dumal na krimen. Ipinasa ang Republic Act 7659 noong Disyembre 1993, di umano upang masugpo ang sinabi tumataas na kriminalidad. 46 na krimen ang nakalista sa RA 7659 na maaaring patawan ng kamatayan. Lethal injection ang magiging paraan ng asistensyang kamatayan. So dito kay Fidel V. Ramos, lethal injection na ang ginagamit. So sa panahon naman ni Presidente Joseph Estrada, taong 1998 hanggang 2001, sa harap ng malawakang kampanya laban sa death penalty, itinuloy ang pagpataw ng parusa kay Leo Echegaray noong Pebrero 1999. So noon pa man marami nang tumututol, pero dito pa rin sa kay Joseph Estrada, itinuloy pa rin ang pagpataw ng mga death penalty. 6 na iba pang mga sumunod kay Echegaray noong 1999, kung kailan naganap ang karamihan sa execution. Tumaas naman ang bilang ng krimen sa bansa ng 15.3% kumpara sa nakaraang taon. Nag-issue ng de facto moratoria sa pagbitay si Presidente Estrada kaalinsabay sa pagdaos ng Jubilee Year. Presidente Arroyo, taong 2001 hanggang 2010. Sinabi ni Arroyo na hindi siya pabor sa parusang kamatayan. Dala na tumataas na bilang ng krimen may kaugnay sa droga at kidnapping, inanunsyo ni Arroyo na ibalik na ang pagbitay para matakot ang mga kriminal. Noong December 5, 2003, tinanggal ni Arroyo ang moratorium sa bitay. Noong Hunyo 2006, nilagdaan ni Arroyo ang batas na nagpapawalang bisa sa parusang kamatayan. Noong Setyembre 2006 naman, nilagdaan ng Pilipinas ang Second Option Protocol sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinilala ng kasunduang ito ang karapatang ng isang tao laban sa kapurusang kamatayan. Ipinagbabawal ng protocol ang pagpataw ng parusang kamatayan sa sinumang mamamayan ng isang bansang lumagda sa nasabing protocol. Tahasang pinagbabawal ang muling pagpapataw ng death penalty. So natapos ang death penalty noong Setyembre 2006. So kay Presidente Arroyo, doon na mismo natapos ang pagpataw ng death penalty sa Pilipinas, na sa ngayon taong 2021 ay hindi pa rin naibabalik. Marami pong salamat sa pakikinig.